Nilinaw ng mga pulis na hindi nakalaya ang sumukong driver ng kotse na naghatid sa ospital sa estudyanteng namatay sa hazing. Diyan po yan sa General Trias, Cavite. Ayon sa Cavite Provincial Police Office, binigyan lamang nila ng pagkakataon ng sumukong si alias John na kumuha ng kanyang abogado. Una nang sinabi ng mga pulis na hindi pa nila po pwedeng maikulong si alias John dahil walang testigo at ebidensya laban sa kanya. Umani po yan ang batikos mula sa netizens at sa pamilya ng hazing victim na si Mark Kenneth Alcedo. Lumabas sa otopsiya na severe blunt force trauma sa lower extremities o matinding pamamalo sa ibabang bahagi ng kanyang katawan ang ikinamatay ni Kenneth. Una nang sinabi ng mga pulis na may nakitang mga bakas ng pagpapahirap o torture kay Kenneth. 21 estudyante ng PNTC colleges ang sangkot sa initiation rites. Lahat po sila itinuturing na persons of interest. Patay ang isang babae po naman sa karambola ng mga sasakyan sa National Road ng Barangay San Pablo sa lungsod ng Ormoc. At ayon po sa investigasyon, bumangga na nga po sa truck ang motor kung saan naka-backride ang babae na gulungan pa ang biktima. Nagtamo naman ng galos ang rider po ng motorsiklo. May kabilisan daw ang takbo ng truck at nawalan daw ito ng kontrol. Naharap po ang truck driver sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries, and damage to property. Patay din ang isang babaeng nagulungan ng truck sa Danau sa Cebu. Sa video, kitang dumadaan sa gilid ng National Highway ang motorsiklo nang bigla itong matumba. Doon na nga po nagulungan ang biktimang nakaangkas sa motorsiklo. Aray ko po, dead on the spot ang babae dahil po sa matinding pinsala sa ulo. Nakaligtas naman po ang rider. Ayon sa mga pulis, sinubukang mag-overtake ng motorsiklo sa kanan ng truck nang bigla po itong matumba. Dinala na nga po sa Danau City Police Station ang truck driver pero sa huli ay nauwi lamang ito sa aregluhan. Nangako po ang kumpanya ng truck na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga kaanak ng biktima. Inabandona po naman ang isang sanggol sa parke sa lungsod ng Tacloban. Nakasilid sa eco bag ang naturang sanggol nang makita ito ng mga estudyante na naglalaro sana nga sa lugar. Tinatayang nasa 2 buwan ng gulang na po ang lalaking sanggol. Agad po namang responde ang mga otoridad para po sagipin ang bata. Hawak siya ngayon ng DSWD at inaalam pa ng mga pulis kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Isang sugatan matapos pasabugan ng granada ang bagong tayong fast food restaurant sa Lamitan sa Basilan. Nawasak po ang ilang salamin sa establishmento at nabutas din ang bahagi ng pader. Iniimbestigahan pa kung sinong naghagis ng granada. Sa ngayon ay tinitignan na ang kuha ng CCTV malapit sa lugar. Inaalam na rin kung anong motibo sa pagpapasabog. Isa sa mga tinitignang anggulo ay extortion o pangingikil. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!